Napakainit naman po talaga ngayong pagpasok ng May. Sinasabi nga ng Pag-asa, ng mga ibang weather at chuchuchu na mag-ingat-ingat po tayo. Dagdagan natin ang ating pag-iingat kasi ngayong May nga daw ay talagang mas matitindi ang mga pag-init na ating mararanasan. Kung nagpo-40 plus na tayo, nako, hindi ko na alam kung saan tayo pupulutin. But anyway, mainit na rin lang ang pinag-uusapan natin. Nako, talakayin natin ang naging guesting ni Paul Avellino sa podcast ng ating anampon na si Luis Manzano, na talaga namang syempre pa ay sinubaybayan at ng talagang tinutukan lalo na ng mga shippers ng Kim Pao. Kim Pao meaning Kim Chiu at saka Paul Avellino. Kasi nga naiulat natin dito nung nakarang episode natin nung last week ng April na si Kim nga ay very supportive sa kanyang special friend na si Paolo doon sa naging red carpet premiere ng pelikulang Elevator, na unfortunately isa rin uli sa mga pelikulang Pilipino na hindi na, alam mo yon, nakakalungkot lang kasi maganda, very promising sana yung premise at istorya nung pelikula. Leading lady niya doon si Kylie Versosa, pero hindi siya, parang ilang araw lang, hindi na siya masyadong. But anyway, huwag na nating talakayin kasi nakakalungkot lang. Kaya nga ako nagtataka sa dinami-dami ng mga shippers, sa dinami-dami ng mga nagsasabing mga sumusuporta kay Paul Avellino, kay Kim Chiu, o maging kay Paulo, kay Janine Gutierrez. Basta may Paulo Avellino factor na nagsasabing sinusubaybayan nila. Nagulat lang ako na napaka malamig. Sana kung malamig na kagaya ng malamig na gusto natin ngayong summer, pero yung masyadong basta wala. Ayoko naman tawaging nakakaya naman pag sinabi nating flapchina, pero yun talaga nung premiere night pinagkaguluhan, ang mga fans talagang nagsisitidian doon sa dalawang sinihan na pinuntahan namin sa SM North EDSA. Pero nung regular showing na po, nako, sad to say. But anyway, sana kung may mga ibang nanonood sa amin na anong tawag dito, may pagkakataon pa na mahabol nila yung Elevator mula sa Viva Films, panoorin nyo po. Ang ganda-ganda ng movie, ang ganda ng pelikula, ang gwapo-gwapo ni Paul Avellino, and of course, napakahusay niyang aktor. And speaking of pagiging mahusay na aktor, sinasabi nga nung mga nakapanood doon sa podcast ni Luis Manzano na masyado nga talagang maingat. Talagang tatak naman ni Paul Avellino yung dondo na hindi talaga siya masyadong makwento. Remember, biglang naglabasan din nga yung mga panahon na to, yung interview niya noon sa The Buzz with Kuya Boy Abunda at saka kay Chris Aquino, na kung saan tinatanong siyang derechahan kung may relasyon sila ni Casey Concepcion. Tapos hindi siya sumagot, inilarawan niya si Casey bilang mabuting kaibigan, maganda, matalino, etc. etc. Pero since gusto siguro siyang kulitin ni na Kuya Boy at ni Chris, tinanong talaga siya ulit. Hindi mo siya you're not answering the question. Kayo ba'y nagkaroon ng relasyon or nakarelasyon mo ba si Casey Concepcion? Until parang nasukol na siya or na corner, inamin niya na yes, nag-on sila ni Casey Concepcion. But that was more than a decade ago, and yun na nga, as we all know, after that, naging very secretive na si Paulo sa kanyang mga napapabalitang naging kaon, maliban syempre dun sa kay LJ Reyes na meron siyang anak nga, di ba? At happy na naman na nanirahan sa Amerika. But anyway, going back to that podcast ni Luis, tinanong nga siya, ito yung mga love life questions ni Luis, na kasi alam ni Luis na maraming nag-i-expect at maraming umaasa na marinig nila mula mismo sa bibig ni Paulo na aaminin niya yung relasyon nila ni Kim Chiu. But sad to say nga, hindi naganap, hindi narinig na mga umaasa. May mga basher na naman dyan sa akin hindi na narinig, gusto nilang marinig. Kasi may mga ganun talaga So, doon sa tanong na kung nililigawan niya si Kim Chiu, hindi sumagot si Paulo. Kasi ang nangyari doon sa podcast ni Luis, pag hindi sasagot, kailangang uminom siya mag-sip siya nung wine doon. So, na sinabi nga ni Luis na mga 6 million worth na wine. Charot! So, ayun, yung tinanong siyang gano'n, kung nililigawan niya si Kim, inom na lang siya. Tapos, dumadalo ka ba sa It's Showtime dahil kay Kim Chiu? Inom na naman siya.
Basta iniiwasan talaga. Halatang-halata mo na, although tatak naman, sabi, ulitin ko pa ulit-ulit, ang kulit ko na ha, patatak naman talaga ni Paolo Avellino yung hindi talaga niya, talagang, hindi nanggagaling sa bibig niya yung pag-amin kung ano man yun. But, basing from the actions nga na ang daming, hindi ko alam kung ginagamit lang ba ni Paulo ito, papakinig lang siya. Nung premiere nga na isa po ako sa mga nakasaksi at hindi ko nga lang talaga nahila para interviewin. Dahil syempre naman, moment naman nila ni Kylie, Kylie Charit, ni Kylie Versosa. Kasi siya yung, parang may echo ako doon. I-check mo nga, parang masyadong nag-e-echo yung ano ko. Masyadong nag-e-echo yung microphone. Alin dito yon? Ito? Pakaliwa, pakanan. Hello. Pag ganito. Todo na siya wala na ayan na. Para may echo. But anyway, sana hindi kayo ma-bother o ma-disturb ng aking pag-echo, chuchu. Kahit naka-aircon kami, naka-electric fan na. Diyos ko, naririnig yata yung electric fan sa audio natin at nakapaypay pa talaga ako dahil ang nag-hot flashes. Charot! Hot flashes daw. Anyway, going back. Sino nga? Ito nga, ayokong gamitin yung salitang parang nag-i-enjoy na rin na gamitin ni Paulo. Kasi talagang feeling ko naman, may something siyang nararamdaman. Hindi lang talaga siguro siya ganun ka-expressive ba ang tawag doon or what. Although, yung actions naman niya, like binibeso niya si Kim, inaalalayan niya, tapos diba nung mag-promote nga siya ng pelikulang Elevator sa Showtime, after mabalitaan yung pagpoporma di umano nitong yung attorney na taga Cebu, Attorney Moller, Oliver Moller, parang ang sabi ng mga taga Showtime tinutokso na parang binabantayan na o ginagwardyahan na itong si Kim. May mga ganong chika. But then again, kung proud naman talaga siya, tama naman din yung ibang netizen, kung proud ka, talagang wala ka namang sinasagasaan, walang sinasaktan, especially na pabalita na nga na talagang nag-break na sila ni Janine Gutierrez, bakit hindi pa nga naman naminin? Although si Kim naman din, sa kabilang dako, syempre hindi naman pangit naman din pakinggan na manggagaling sa kanya. Although, mismong kaibigan niyang si Bella Padilla, yung kagrupo nila na ang Becky. Ang Becky daw, si Angelica, si Bella, at saka si Kim. Plus ngayon, may iba pang sumali, na Becky naman, si Darren, si Bella, si Kim. Doon sa grupo nila, lagi nakakantsawan itong si Kim na mukhang kulay pink nga daw ang puso dahil nga syempre obviously sinasabi ng lahat na si Paolo Avellino yung nagpapasaya sa kanya ngayon. Although marami rin namang nagsasabi na fresh from the breakup with si Yan Lim na kung ilang taon din yung inabot, so parang hindi pa daw napapanahon. Parang yung kay Catherine, 'di ba, na parang hindi pa kayo pwedeng, may mga netizen na nagsasabi na wag yan, i-enjoy na lang muna ninyo ang trabaho, may mga ganun-ganun. But anyway, kami po dito, binabalita lang namin sa inyo kasi baka na naman may mga basyo na naman yan na hindi nila naririnig sa akin yung gusto nilang marinig kung ano naman mga 1+1+1 na naman nila dyan. Yun na lang, kayo na bahalang musga kasi ayan naman, as I have said, lumabas na yan, ni-report ko nga din dito, to be balanced naman, ni-report ko nga dito na nung masaksihan namin naman dun sa premiere night ng Elevator ay talagang extra sweet itong si Paulo na kahit leading niya, katabi niya si Kylie Versosa sa upuan, lingon siya ng likod dun sa likod kay Kim. Tapos dun sa Showtime, ganun din. Pero nung tinanong na siyang diretsahan ni Luis Manzano sa podcast niya, imbis na sumagot, uminom lang siya na kayo na pong bahalang mag-interpret kung ano yun. Dahil bigla nga sabi ko, biglang may naglalabasan naman ngayon na yung naging interview din niya sa The Buzz years ago, yung tungkol naman sa kanila ni Casey Concepcion na parang napilitan lang siyang sagutin kasi nga kinorner na siya nito ni na Chris Aquino at saka ni Kuya Boy Abunda. Diba? On that note, hayaan na lang natin si Paulo kasi yun talaga siguro yung style niya o tatak niya. Kung minamahal siya sa ganung kaparaanan, di mahalin. Kung kinamumuhi naman siya kasi ang feeling ng iba ay parang naglalaro lang siya o ginagamit lang niya yung mga nakakarelasyon niya or kung ano man dyan, di ganun ang pananaw ninyo kasi as I have said, si Paolo Avellino ay isang artista, gwapo, magaling, at syempre may sarili din siyang diskarte kung paano niyang gustong ibahagi yung kanyang buhay pag-ibig. Kagaya nga ngayon, malaki na yung anak nila ni LJ Reyes. Hindi naman niya kinikwento kung paanong klaseng fatherhood or relasyon bilang tatay dun sa anak ang ginagawa niya kasi hindi na nga siguro gusto niyang makip naman yon as private, 'di ba? Hindi rin naman nagkukwento si LJ kasi syempre meron na silang agreement kasi once
minsan sa isang pagkakataon ng kanilang mga buhay, nagmahalan sila at naging bunga ng pag-ibig nila yung malaki na ngayong bata na maganda naman ang nakikita natin at siguro gustong lumaki ng normal, malayo sa limelight, malayo sa mga intriga ng showbiz, etc. Kaya may gano'n sigurong arrangement. Hindi natin nga pwedeng husgahan lang dahil hindi nagsasalita itong si Paolo or hindi nagkukwento. Ganun lang talaga siguro yung personalidad niya. At yun ang dapat nating intindihin. Sa kabilang dako, sa mga shippers dyan, na mga Kim Pao, etc. na patuloy pa rin tinatangkilik ang mga proyekto nila, ay titangkilikin at kiligin din tayo. But outside that, sabi ko ulit, wala na tayong karapatan pa na panghimasukan man niya kung ano man yung pribadong nagaganap sa kanila. Kung kinikilig tayo, kiligin na lang tayo. And on that note, pansamantalang po kami nagbababay dito sa Unbearable Channel. Ako ang inyong lingkod, Papa Unbearable Ambet Nabus po. Antabayanan niyo po din ako sa Maritas University tuwing Lunes at Huwebes ng 9 o'clock ng gabi. Nagla-live po kami doon. And then meron din po ako mga panulat po para nababasa yung hindi ninyo po naririnig sa akin dito, nababasa nyo rin po sa Bulgar, sa Hataw, sa Bandera, at saka sa Chronicle PH at online chroniclemanila.philippines yon. Ay, nako, gulo-gulo ko na. Anyway, maraming salamat sa mga sponsors po namin at sa lahat po ng mga laging na tumatangkilik dito. At shout out sa lahat po ng mga ka-team po sa Team Unbettable mula Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapwa ko Uragon, pati na rin po yung mga nasa abroad po namin, pati lalong-lalo na yung sa Canada, sa US, yung mga kaibigan ko po dyan na nag-iintay pa rin po sa aking pagbabalik dyan, and sa iba pang panig ng mundo. Ako ang inyong lingkod, Ambet Nabus. Bye-bye!